Binabayaran natin tong kupal na ito para lang kupalin ang mga Duterte. Imaginein mo, taxpayers money ang sinusweldo ng hindot na ito, tapos puro Duterte yan laman ng bunganga. Dating Pangulong Duterte at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon po ni dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo. Ang dating Pangulong Duterte ay po ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Duterte, para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte natin sa dating... Putang ina to, sabi ko nga sa inyo, mas marami pa itong beses na nabanggit yung pangalan ni dating Pangulong Duterte kesa magsabi ng magagandang mga bagay patungkol dito kay Bongbong Marcos. Walang alam ito. Itong gobyerno na to, ang target lang talaga nito mga Duterte. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Ay grabe, ayun, hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong pinakamalupit, humahagupit na pinakawalang kwentang vlogger sa buong mundo ng YouTube, ang pinaka-fake news sa lahat at ang walang tawag dyan, wala po tayong basihan sa lahat ng ating mga sasabihin at mga sinasabi. Hindi po tayo under oath at lalong hindi po tayo nag-research mga bossing. Lahat po ng ating bibitawang salita dito sa ating palatuntunang ito ay puros katarantaduhan lamang, puros kalokohan, kaya wag po kayong maniwala yung mga mga malalambot ang puso ng mga taga-gobyerno. Hindi po ito para sa inyo. This is for entertainment purposes only. Dahil bawal po ngayon ang bumatikos sa pamahalaan. Pag ikay bumatikos, kulong ka. Kaya ayan, ito na naman another day, another Bura Otan session with yours truly, Boss Dada TV, ang pinaka-kupal sa lahat ng mga kupal na mga vloggers na available ngayon dito sa YouTube Market. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, di ba? Kamusta naman po ang ating mga buhay-buhay, mga bossing? Kayo po ba ay humihinga pa? Kayo po ba ay nakaka-forma pa sa inyong pang-araw-araw na buhay? Baka kayo ay galaw-galaw, baka kayo'y ma-stroke. Napakainit po ng panahon ngayon. Tayo po ay wala sa ating studio. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang ating ang ating show ngayong araw na ito. Ano ba mga pag-uusapan natin? Ako marami. Pero bago ang lahat, magpasalamat muna tayo sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga tumatangkilik, sa ating walang kwentang palatuntunan. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers at mga bagong subscribers natin. Syempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nagla-like, nagsishare, at yung lahat po ng mga ng mga ng mga nagta-super thanks. Importante po sa lahat yung inyong mga super thanks. Nako mga bossing, ako po ay wala sa Pilipinas ngayong mga araw na ito dahil tayo po ay naimbitahan dito sa Thailand. Nandito po tayo sa Thailand. Galing po tayo ng Hague pero dumiretso po tayo ng Thailand mga bossing. At tayo po ay naimbitahan dito ng ating mga kababayan para i-celebrate yung birthday ni Pangulong Duterte dito sa Thailand. Ayan. Pero bago ang lahat, kahagabi, meron akong nakasabay na sweet couple, napakabait na mag-asawa na sila po ay taga-Italy po sila. Nagbakasyon po sila dito sa Pilipinas and umattend din po sila sa mga pagtitipon dito sa Pilipinas. Pero yun nga, gusto daw nilang umuwi na dyan sa Italy para sila naman daw ay maka-attend dyan sa mga pagtitipon dyan sa Italy. Binabati ko po si Ma'am Vilma and Richard Flores
ng Batangas. Ayan, sila po ay taga-Italy at napaka-sweet at napakababait po ng mag-asawa na yan. Ako po, maraming salamat po sa inyong suporta at syempre maraming salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Alam nyo, nakakataba ng puso na yung mga kababayan natin na maunlad na sa ibang bansa, yung mga kababayan natin na dapat wala naman ng pakialam sa bayang Pilipinas, pero sobrang nagmamahal pa rin sila sa bayang Pilipinas, na kahit nasa abroad na sila ay dual citizen na, sila yung mga Italiano na, hindi lang ito dito sa mag-asawang Mr. and Mrs. Flores pero sa lahat ng mga kababayan natin na nakikita natin sa ibang bansa na naglalabas sila ng kanilang mga saloobin, naglalabas sila ng kanilang mga simpatya at pagmamahal kay Pangulong Duterte, tayo'y talagang lubos na nag-a-appreciate niyan. Akala natin kasi tayo lang dito sa Pilipinas ang mga lumalaban, pero nakikita natin na very much involved yung ating mga kababayan dyan sa abroad. Yun nga, ang kinukwento nga nitong mag-asawa na ito ay awang-awa sila kay Pangulong Duterte unang-una sa lahat. Alam naman nilang lahat at alam naman nating lahat na napakalaki ng naitulong neto ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas. At noon ngang sila ay nasa abroad noong Pangulong Duterte, talaga namang ramdam daw nila yung pride na sila yung mga Pilipino sa ibang bansa. Kasi ang Pangulong Duterte talagang kinikilala ng mga world leaders as one of the strong leaders na noong panahon na yon ay namumuno. Kaya ayun nga, nakakatuwa kasi hindi lang tayo mga Pilipino yung nakakaramdam, kundi pati yung mga nasa ibang bansa na wala daw yung mga droga. Alam mo na, ikwento nga niya ang tumatatak daw talaga sa isip niya is yung importansya ng yung pong importansya na itong mga adik na wala noong panahon ni Pangulong Duterte. Kasi ang ganda ng paliwanag niya Kasi alam mo, sa isang pamilya na meron adik, napakahirap. Kahit isa lang yung mayroong adik sa pamilya mo, buong pamilya nyo apektado. Halimbawa, kayo ay 10 kayo sa pamilya. Masaya naman kayo, pero meron isa sa inyo na adik, lulong sa droga. Maniwala kayo, the other 9 members of the family talagang may stress at talagang maapektuhan nung nag-iisa lang na adik. Kasi syempre yung adik na yan, magnanakaw yan, makikipag-away yan. So damay-damay kayo. Meron nga daw isang instance na meron daw silang kaibigan na merong adik sa pamilya. Nag-iisa lang daw yung adik na yun, pero lahat daw sila halos hindi makatulog, hindi mapakali sa kanilang sariling tahanan. Bakit? Kasi nga may adik. Yung adik daw na yun, nag-iisa lang sa kanilang pamilya. Minsan daw kumukuha ng baril, minsan daw nagpapaputok, nag-aaway, pagka walang panggamit, nagwawala. So, imbis na isang buhay lang yung apektado dahil nga sa droga na yan, yung buong pamilya ang napeperwisyo. At hindi lang yun, pati buong community nila apektado. Dahil syempre nga, nang-aaway na ito. Yan yung sinasabi natin na kung ako papipiliin, buhay ng isang adik na wala ng silbi sa buhay at pusher versus buhay ng matinong tao, sabi nila, magkapantay yan, parehas lang ang buhay niyan. Hindi. Yung buhay ng adik na walang silbi na perwisyo sa bayan, wala nang kwenta buhay niyan. Kahit anong gawin mo, yung sinasabi niyang tao na yun, labas-pasok na daw yun sa rehabilitation center pero hindi daw nagtitino. Talagang tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pamimirwisyo, hindi lang sa community, kundi sa pamilya nila. Noong panahon daw ni Pangulong Duterte, nagtino daw yung tao na yon at hanggang ngayon ay hindi na daw gumagamit yung tao na yun. So nagkaroon na sila ng kapayapaan. Pero tingnan mo, isang tao lang, pero ang daming naperwisyo. Sabi ko nga sa iyo, hindi lang yung pamilya ang perwisyo, pati community. Minsan magre-rape pa yan. Minsan magnanakaw pa yan. Di ba? So, ang daming nagiging biktima ng isang buhay, ng isang adik at isang pusher. Kaya nga sabi ko, kung ako mamatay yung mga pusher, mamatay yung mga adik na yan, para sa akin, okay lang Kasi salot yan sa lipunan, wala namang ambag yan. Ikukulong mo yan, pakakainin mo pa yung animal na yan. So, para sa akin, okay lang na yung mga yan ilipulin talaga. Kasi hindi matatapos ang problema hanggat ikaw ay malambot, hanggat ikaw ay
kumbaga wala kang pagpapahalaga sa buhay ng iba. O pinapahalagahan mo lang yung buhay ng mga kriminal kesyo human rights advocate ka at itong mga kriminal na to ay mayroon ding karapatang pantao, ay anak ng tinapay. Pag karapatang pantao ng kriminal, buhay na buhay ang CHR. Pero kapag karapatang pantao ng mga normal na tao na binaviolate nitong mga hayop na mga kriminal na ito, ayan, hindi ba? Hindi mo sila mapagkikita. At ang sinasabi nila, kung may reklamo kayo, magsampa na lang kayo ng kaso sa korte, hindi ba? So self-serving yung human rights para sa kanila. Yung due process, sabi nila si Pangulong Duterte, buti nga siya kahit papaano buhay siya at nakakulong siya yung mga kamag-anak namin, nabigyan ba ng pagkakataong mabuhay? Oo, binigyan sila ng pagkakataong mabuhay, pero punyeta yung mga yan, mga magnanakaw at mga adik at mga kriminal ang mga yan. So magkaiba po yung estado nila sa estado ni Pangulong Duterte. So parang sinasabi ninyo, okay lang nalabagin yung karapatang pantao ni Pangulong Duterte dahil nilabag niya yung karapatang pantao ng mga kamag-anak ninyo? O di ibig sabihin, yung pagtangis ninyo para sa karapatang pantao self-serving. Ibig sabihin, kapag okay sa inyo, pwede. Pero kapag hindi okay sa inyo, tugisin natin. Parang ganon, hindi ba? So dapat, kung ikaw ay humihingi ng hustisya para sa mga kamag-anak ninyong mga kriminal na mawawalan silbi sa buhay at mga buwisit na mga nilalang, dapat humihingi ka rin ng due process, humihingi ka rin ng human rights doon sa hindi mo kalahi. So, regardless kung si Pangulong Duterte may kasalanan man yan o wala, kailangan yung kanyang karapatang pantao ay maano pa din, ma-exercise niya, hindi ba? Katulad nyo rin, nangihingi kayo ng human rights, di ba? Na ma-exercise ninyo yung human rights, na your right to due process, ma-exhaust ninyo. O ganun din dapat sa ibang tao. Hindi lang yan sa inyo, hindi porket kalaban nyo, okay lang na ma-violate yung kanyang karapatang pangtao. Dahil as far as I know, yung pong human rights, whether ikaw ay may kasalanan, suspect, or biktima, pantay-pantay po yun. Meron po tayong kanya-kanyang karapatang pangtao. Meron nga lang po talagang mga tao na dapat mabuhay at binubuhay. Meron din naman mga tao na dapat namamatay at mas maganda na pinapatay na lang. Katulad ng mga hayop ng mga criminal addict at mga sindikato na yan, hindi ba? Yan lang yun. Kaya ngayon, magandang maraming salamat doon sa ating na-meet talaga na si Ma'am Vilma and Richard Flores from Italy. Mabuhay kayo at sana po ay ang inyong pagmamahal sa bayan ay hindi kumupas. Hindi ba? Napakaganda. Ngayon ako nandito sa ibang bansa, tayo magse-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte rito at syempre katulad ng sinasabi natin, buong mundo ang magse-celebrate niyan. We will set another record para lang ipakita natin sa buong mundo na itong si Pangulong Duterte ay mahal ng mga Pilipino, mahal ng taong bayan, at mahal pati ng mga Pilipino abroad. Ay, by the way nabanggit din nga pala nung mag-asawa yung tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Tanga rin talaga nito ni Bongbong Marcos dahil sa kanya itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nakilala din kahit naman hindi mga Katolik, ang mga taga Kingdom of Jesus Christ, kahit ibang mga relihiyon, may ibang mga religious beliefs ay talagang natutuwa daw sila kay Pastor Apollo Kibuloy at sila nga daw po ay nananalangin at sila daw po ay talagang kinausap nila ang kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas na iboto po PDP straight, talong-lalo na daw po si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi imagine ninyo, sabi nga nila, kung nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung pag-unlad ng kanyang simbahan nang walang tulong kahit sino man, na sila lang with the discipline na ipinatutupad niya sa kanyang simbahan, sigurado na kayang-kaya niya sa bayang Pilipinas, considering na nasa bayang Pilipinas ang lahat ng resources. Kita nyo naman, hindi ba, ang yaman-yaman na ng mga nasa gobyerno ngayon dahil yung mga resources natin, naging resources na nila. Hindi nila nilagay sa mga proyektong pang Pilipino. Tanungin nyo sarili ninyo,
for the past 3 years. Meron na bang nagawa si Pangulong Marcos na talagang masasabi natin na legacy niya to? Lahat ng legacy niya puros papel lang. Paano ko masasabi? Katulad dyan, Maharlika Investment Fund, sabi niya, that will be the president's legacy. Ano na nangyari dyan sa Maharlika Investment Funds na yan? Kumikita na ba yan? Meron na ba yung naitulong sa bayan? Aba, nakita natin mga bossing, yung laki ng utang ng ng mga Marcos actually ng Pilipinas dahil dito kay Pangulong Marcos. Kaya nga sabi ko meron pang isang lumabas mga bossing na isang video na ang utang daw ng mga Marcos sa gobyerno ay umabot na ng 203.8 billion. 203.8 billion from, magkano ba tong utang na to? From 23.29 billion. Ito po yung estate tax. Yung 1991 estate tax assessment na dapat bayaran nila sa gobyerno ay tumubo na up to 203.8 billion with interest, fines, and surcharges. Now, question, sa mga taga-gobyerno, isama na natin lahat, Congress, Senado, at lahat ng mga advocate daw ng mga ng anti-corruption. O sige, tanungin natin, kayo ba ni minsan, ito utang to ni Bongbong Marcos sa gobyerno kayo po ba ay nasingil ninyo? Nasilip nyo na po ba ito? Natanong nyo na po ba yung administrasyon kung itong kanilang utang sa pamahalaan natin na buwis, nabayaran na nila? Hindi ba yun ang magandang tanong? Kasi may mga statement etong si Enrile na bubuwisan daw yung mga OFWs na hindi magpaparticipate doon sa zero remittance for how many days? So bubuwisan daw. Ang tanong, bubuwisan, puro kayo buwis. Nagbayad na ba ng buwis ay ang magaling na presidente nating si Bongbong Marcos? Kasi kung hindi pa, anak ng tinapay, yan ang dapat na sinisilip natin. Kung matatandaan ninyo, si Pangulong Duterte noong kanyang termino, sa dami ng problema ng bayan at sa dami ng pangangailangan ng bayan natin sa pera, anong ginawa niya? Tiningnan niya lahat noong mga malalaking kumpanya dito, inaral nila at nakita nila na napakaraming mga utang ng mga lalaking kumpanya na ito. Isa na nga dyan yung Mighty Corporations at iba pang mga oligarko at iba pang mga bilyonaryo sa Pilipinas. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Siningil niya lahat yan. Lahat yan nagbayad. Nagtataka nga ako, Pangulong Duterte, bakit hindi mo siningil itong si Bongbong Marcos? Pero nasingil ni Pangulong Duterte lahat yan at nagamit natin yung mga pera na yan. Para saan? Para sa Pilipino, sa pataas ang sweldo ng pulis, ng sundalo, pambili ng mga kagamitan noong pandemic, and so on and so forth. So ganyang klase si Pangulong Duterte, hinahabol niya lahat ng may utang. Now, we are urging itong mga di umano, mga kuno, mga mapagpanggap na mga naghahabol sa pera ng taong bayan na walang ibang sitahin kundi si Inday Sara na wala namang maliit na halaga lang naman yung merong notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi po yun ninakaw. Notice of disallowance means in question yung mga mayroon papeles pero in question. Kulang pa ng justification. Yun lang yun. Hindi yun ninakaw take note. Hindi katulad ng pinalalabas nila na ninakaw tong pera na to. Hindi po. Ito ang dapat nating hinahabol. 203 billion pesos in estate tax. Ang dami na sana niyan matutulungan ng mga Pilipino. Mantakin mo. Ang tanong, nagbabayad ba si Bongbong? Binayaran niya na ba to? Nasettle niya na ba to? Kasi hindi niya pa nasisettle to. Parang kumakamal pa sila ngayon hindi ba? Which is alam naman natin na hindi dapat nangyayari yun sa bayang Pilipinas. Tama ba mga bossing? Bahala kayo kung ito hindi to ito hindi to totoong balita. Ito po ay fake news. Katulad ng lagi kong sinasabi, ito pong aking channel ay channel po ito ng mga peking balita. Wag po kayong maniniwala, mag-unsubscribe na kayo dahil wala kayong matututunan dito sa ating channel, mga bossing. So yan po yung mga nakalap nating mga
matitinong istoryahe mula dyan sa mga kababayan natin na nandito sa ibang bansa. At balita ko, magkakaroon nga din po ng malaking pagtitipon yung ating mga kababayan. Unang-una dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaroon din po sa iba't ibang panig ng mundo. Meron po sa Europa, meron sa Rome, meron sa Spain, meron sa Milan, meron po sa Paris, meron pong mangyayari sa South Korea, meron pong mangyayari sa Qatar, meron po sa Australia, meron din sa, basta iba-ibang klase. Pinopost ko po kanina yung mga isinesend sa akin ng mga parang memos and invites patungkol sa mga meron din sa Alaska, meron din sa San Francisco. So makikita mo talaga ito organic to. Ang mga nag-organize nito, mga ordinaryong citizen at ordinaryong mga OFWs diyan sa mga bansa na 'yan. Kaya nga masasabi natin na talagang ibang klase itong pagmamahal ng mga Duterte, ng mga tao sa Duterte, na hindi na kahit na anong kahol ni Claire Castro patungkol dyan kay Pangulong Duterte ay hindi niya ma-overshadow itong kung gaano kamahal ng mga tao ang mga Duterte. Itong gobyerno na to, mga bossing, na wala ng iba na gustong pag-usapan kundi si Pangulong Duterte, Pangulong Duterte, Pangulong Duterte. Puro na lang ganun. Well, ito, dahil mahilig din naman ninyong pag-usapan si Pangulong Duterte, katulad ng ating sinasabi, ang ating mga minamahal na mga kababayan ay magsasama-sama sa buong mundo at magpapakita ng kanilang lakas. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon po ay isang araw bago po ang kaarawan ni Pangulong Duterte at talagang lahat ng mga Pilipino ay magpapakita ng kanilang pagmamahal kay Pangulong Duterte. Itong mga nasa gobyerno na sobrang insecure na ang tawag dito sa mga tao na ito ay mga troll, mga bayaran, katulad nga ng sinasabi natin diyan sa may Hague ngayon. Ayan, kitang-kita nyo naman, hindi ba? Si Gretchen Ho. Yung mga, kasi itong mga media people natin ngayon ay talaga namang bistado sila sa kanilang mga kabulastugan at kanilang bias. So ngayon, tinatawag itong sila Gretchen Ho ng bias. Bias, sabi sa kanila. Mga bias media, nakakaya, di ba? Matatandaan nyo, noong sa Kingdom of Jesus Christ tayo, at pinasok ang KOJC for 16 days na binalahura ang KOJC. Naka-live naman tayo, lahat ng mga nangyayari, binivideo natin, and I know na itong mga hinayupak na mga media na to ay nanonood naman sa mga vlogs natin. Umpisang araw pa lang, pinakita na natin si General Torre, merong ipinakita na warrant or search warrant or warrant of arrest pala ng ang address ay Pasig, tas ang taong hinahanap ay hindi si Pastor Apollo Kibuloy. Pero pumasok pa rin sila using that warrant of arrest at 16 days silang nanirahan doon. So 16 days silang nanirahan doon. Anong ginawa nila? They pushed all the yung mga kingdom citizens out of their rooms, invaded all of their rooms, tapos mayat-maya ang search, kinakalkal lahat, nawalan ng kapayapaan doon, 6,000 na pulis, binarikadahan, yung mga buildings, hindi na makapasok yung mga nakatira doon, tapos sa labas na natutulog, sa kalsada na lang natutulog, yung simbahan nila kinurdonan, so hindi na rin sila makapag-misa, nananalangin sila sa sa labas na lang. For the first time, sabi ko nga, yun lang yung kauna-una pagkakataon na ang isang simbahan ay isinara ng estado kasi ang nagpasara pulis. Ginawa nilang command center yung simbahan, winarakwarak nila, binagbubutas nila, sinira nila, dinesecrate nila literally yung isang holy ground at yung isang holy place, which is simbahan. Bawal na bawal po yan. Tayo nga lang, dadaan tayo sa simbahan, magbubusina ka lang, bawal hindi ba? So ayun, nakita naman natin lahat. And then dumating pa yung punto na naririnig natin from yung mga pulis doon na they will burn Jose Maria College dahil naniniwala sila na si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago daw doon. They will blow
they will blow up itong cathedral nila dahil naniniwala sila na meron daw heartbeat doon at may tunnel sa ilalim na para daw mapalabas sila si pastor. So they will go that length. Ika nga, they will go ng ganun kalayo at ganun kalalim just to prove their claim na nandoon talaga si Pastor Apollo Kibuloy, which is wala naman talaga doon. And again, illegal yung kanilang pagstay doon dahil nga illegal yung mga papeles na ginamit for them to stay there. So talagang lahat ng nangyari doon illegal. Oo, and then pinakikita naman natin yun sa lahat ng ating mga contents. Hanggang sa nagsidatingan ito mga putang inang mga na ito. Itong mga media na ito na mga walang silbi at mga putok sa buho, mga kupal at mga fake news peddlers talaga nagsidatingan doon. So, ngayon, itong kupal na ito, nakausap ko to, itong Gretchen Ho, nakausap ko yan doon. Sabi ko sa kanya, kasi pinapasok namin sila eh. Noong una, ayaw silang papasukin. Kasi nga, kahit papasukin mo yung mga yan, magkikinupal lang yung mga yan, hindi rin na magbabalita ng tao. So, binigyan namin ng pagkakataon. Pinapasok natin sila, tapos pinapunta natin sila doon sa hinuhukay na hindi sila pinapasok. So, nakita naman nila na hindi sila pinapasok. So, ultimo sila, pwede kino-question nila yung mga polis, pati nyo kami pinapasok. Anong ginagawa dyan? May hukay ba dyan? Sabi, wala. So, yung instance na yun, hindi nila binalita. Hindi nila binalita. So, eto ngayon, pinayagan na namin silang pumasok sa loob para makaikot doon, makagala doon, kausapin nyo sinong gusto nyo kausapin, para malaman nyo kung meron ba talagang kabulastugan nangyayari dito sa loob. So, nagsipasok sila doon. Mini-meeting pa namin sila doon. Ini-brief pa namin sila kung ano yung mga nangyari, na pag-usapan kanila Tory and so on and so forth. Pinapasok natin sila sa loob. So, total. Pagdating sa balita, mali pa rin yung binabalita nila. Pag nakita mo yung balita, puro kabalbalan pa rin yung binabalita nila. So, kinumpronta natin itong kupal na ito, itong si Gretchen Ho. Sabi nga niya na, sabi ko, ito, nandito tayo ngayon, dahil makikita nyo naman yung mga paglabag sa karapatang pangtao dito. Alam mo ba, tanong sa akin itong inutil na to, ang tanong nitong kupal na to, can you be specific? Ano yung karapatang pangtao na nilabag dito? Gumanon siya. So sabi ko, hindi ba nakikita? O ano yung mga karapatang pantaong na dito? Sabi ko, bigyan kita ng isang example. Yang simbahan. Supposedly, bahay pa ng bahan yan, dyan sila nagsisimba. Sarado, sabi ko. Sinarhan nila, binawalan nila yung may-ari ng simbahan na pumasok sa pag-aari nila para magsamba. Di ba yan? Paglabag yan sa karapatan ng pananampalataya. Di ba? Sabi ko sa kanya, ayan, eskwelahan, Jose Maria College. Hindi makapasok mga estudyante. Bakit? Kinurdunan nila, bawal pumasok, may hinuhukay sila sa baba. Wala silang permit na hiningi sa paghuhukay nila dyan. Ayaw nilang umamin. Nakita nyo kanina. Hindi kayo pinapasok doon. May hukay. Ito yung mga pictures kumakalat. So, hindi pa ba karapatan yan ng mga estudyante na makapasok sa eskwelahan nila? Dahil dito sa ginagawa ng mga kahayupan, ilang buwan nang hindi nakapasok yung mga estudyante dyan sa eskwelahan. So, that's another one. Pangatlo, sabi ko, warrant of arrest para sa ibang tao. Warrant of arrest para sa ibang address. Pero nandito sila ngayon. Yun ang ginamit nila. Ano yun? Legal ba yun? So ginanon ko yung ulul na yan. Napahiya talaga sa akin yung kumag na yan. Kasi nga gusto niyang mangyari, bigyan daw natin siya ng specifics. Bakit karapatan? Sabi ko, dumilat ka, tingnan mo yung nasa paligid mo. Tingnan mo gaano karaming pulis na nandirito. 1,000. Libong pulis na nandito, ilang araw na. Sabi ko, hindi nakakakilos ng maigi yung mga tao rito dahil restricted sila dahil sa mga pulis na property nila to. Bakit hindi nyo ibalita? At ayun na nga, yung nagbalita siya ng maayos dahil binarabara natin to nagbalita siya ng maayos na Kingdom of Jesus Christ, ganito, ganyan. So nakita niya Yun pa nga yung na delikado tayo rito. Huwag dito, gumaganon-ganon pa nga siya So etong mga kupal na to na elitistang putang inantong mga to na akala mo sobrang tatalino. Ayan pinagtatawanan nila yung sigaw natin sa ganila na bias. Kasi nung nandoon kami sa Kingdom of Jesus Christ, ang dami mga taong naglalabas-pasok. Pagka may media, sinisigawan talaga silang bias. Yung isang matandang reporter doon sa Davao na mukhang mangkukulam sabi ko sa inyo, galit na galit pa siya dahil daw tinatawag silang bias, minamak daw sila. Sino may kasalanan? Kayo naman na naglalabas ng mga maling balita, napapanood ng tao mali yung balita. Ngayon nagagalit kayo sa mga vloggers dahil mas pinaniniwalaan ng tao yung mga vloggers kaysa sa inyo. The reason why mas pinaniniwalaan ng tao yung mga vloggers dahil nakikita nila kupal kayo at kayo, kayo, bayad na kayo ng
ng mga kriminal dito sa Pilipinas. So paano natin masasabi? Wala kayong binalita na patungkol sa problema ng bayan natin totoo. Wala, hindi nyo binabalita yan kung yan bang mga buwis ni Bongbong binayaran niya. Hindi naman kayo nag-iimbestiga na para mapatunayan na itong gobyerno to oppressive. Parang lumalabas nga, yung oppression, dati galit na galit ang mga media sa oppression, pero ngayon kasapakat na sila sa oppression. O katulad nito, diyan sa The Hague. O tingnan niyo yung mga report ninyo sa Hague. Putangin na, tingnan niyo yung mga tao sa Hague, ha. Mantakin mo, ha. Itong mga tao na to diyan sa The Hague. Hindi na yan mga Pinoy, yung iba diyan, mga citizen sa mga lugar na yan. Oh, diyan sila nanonood sa television diyan. Pero every time that they watch your news diyan sa mga mainstream, nakikita nila yung pagtitwist talaga ng mga istorya, and then makikita nila yung mga vlogs. Talagang no holds barred. Makikita nila na yung totoong nangyayari live na nakaka-capture ng mga lente natin. O so sino ngayon ang fake news, hindi ba? So katulad dito sinasabi, bias with an ED po. Bias. So parang sinasabi, kino-correct niya yung mga sumisigaw sa kanya doon sa The Hague na bias. So kasi daw ang tamang bigkas daw ay biased. O sige, ikaw na ang matalino, Gretchen Ho. Ikaw na ang magaling sa Ingles. Pero putang ina, hindi mo maaalis yung fact na ayaw sa inyo ng tao diyan. Dirin-diri sa inyo yung tao diyan na ginagampanan mo yung trabaho ng isang media na hindi ka naman talaga gusto ng mga tao at hindi ka naman talaga gustong panoorin at pakinggan ng mga tao. So yun lang yun. So ganito ka matapobre, etong mga punyetang ito akala mo ang gagaling, samantalang mga bayaran naman ng mga putang ina niyan. Oh, bayaran in a sense na sino nakakapagsalita ba kayo ng gusto niyo sabihin? Hindi ba? Lahat naman ng mga reports ninyo dumadaan yan sa mga editor-in-chiefs ninyo and china-chop-chop nila. Hindi nyo naman talaga nasasabi 100% kung ano laman ang puso ninyo. Kasi nga, hawak kayo sa liig. Kaya inggit na inggit kayo sa mga vloggers. Kasi nga yung mga vloggers, wala silang pake, wala silang amo. We can say anything. Lahat ng pwede namin sabihin at gusto namin sabihin, pwede namin sabihin. O hindi katulad ninyo na mga puppet kayo. Hindi nyo nga alam na pinatatakbo na kayo ng mga komunista eh. Hindi ba? Anti-communist kayo kunyari, anti-activist kayo kunyari, pero nakikita nyo yung mga sarili nyo, mga komunista na kayo. So yan ang napapala ng mga bias. Huwag ko na lagyan ng ED dahil hindi naman tayo magaling mag-English dito, pero naipaparating naman natin sa tao yung totoong mensahe. Anong mensahe? Nakupal ang mainstream media, tarantado ang mainstream media, na ang mainstream media magaling mag-twist, ang mainstream media ay mga komunista na, at ang mainstream media sapakat na yung mga kawatan sa pamahalaan. Sige, magdemanda kayo kung gusto niyo magdemanda. Pero ang sinasabi natin, katotohanan yun, ang nararamdaman natin yun, ang napapanood natin. Iba yung binabalita nyo sa totoong nangyayari. Kaya kung kayo man ay tinawag na mga bayaran, kayo man ay tinawag na mga bias, that's because you are. Kayong mga vloggers, bias din naman kayo, ha. Anong paki mo? Hindi ba? Hindi naman kami nangungulit na panoorin nyo kami. Sinasabi ko kasi, okay, manood dito, fake news ito. Kayo you live, kumbaga parang masyadong sa inyo, masyadong malaking bagay sa inyo yung ratings. Di ba? Kaya nga gumagawa kayo ng mga balita na kahit peke, dinideliver nyo pa din. Bakit? Kasi nga ratings. Patay gutom kayo sa scoop, patay gutom kayo sa istorya, pero binabaliktad nyo naman yung istorya. Hindi ba? Kaya wala nang tiwala ang mga tao sa inyo. Kaya okay lang yan na maliitin mo yung chant, yung sigaw ng mga taong bayan na bias kayo at wala kayong silbi at kinukupal kayo dyan sa dahig. Buti nga sa inyo. Tama lang yan sa inyong mga hayop kayo dahil unang-una sa lahat, mga wala naman kayo talagang kwentang panooran ng mga balita. Wala na kayo, laos na kayo, at kahit na ano pang gawin ninyo, hindi nyo na ulit makukuha, mawiwin yung trust and respect ng taong bayan. Katulad netong mga nagbabayad sa inyo kung sino man yan. Katulad yan. Panoorin natin ito, mga bossing. Panoorin natin itong balitang ito. Makikita nyo dito kung gaano hindi na nire-respeto, hindi lang ng mga tao, pati na rin ng mga Duterte, itong mga media na to. Alam nyo, ito ang problema sa media, sobrang kakapal ng mukha. Sobrang titigas ng mga mukha nyo na alam nyo naman na wala na kayong reputasyon
na wala na kayong ano, na kumbaga sunog na sunog at basang-basa na yung mga papel ninyo, napakahilig nyo pa rin pumapel. Napakahilig nyong mauna sa mga balita, pero puros naman peke yung mga binabalita ninyo. Kaya ngayon, hirap na hirap etong mga kumag na ito. Yan tinan mo, ginawa kay yung sa taga-ABS-CBN. Bakit nyo kami, gagamitin nyo lang kami, galit kayo kay Duterte, tapos pumupunta kayo rito dahil sa balita kay Duterte, magsiuwi kayo. O dito kayo, Maris Umali, narinig yung pagsasalita niya tungkol doon sa kay Mijaldea. Tapos ngayon, hindi sila kinakausap netong mag-ina, iniiwasan sila. Ang balita niya, tikom ang bibig. Hindi tikom ang bibig. Ibalita mo, Maris Umali, na ayaw nilang magbigay sa inyo ng information. Why? Pag nagbigay ng information sa inyo, gagaguhin nyo rin, bababuyin nyo rin, ichachap-chap nyo rin. Mali rin naman yung ibabalita nyo. Putangin nyo, kumikita kayo sa maling balita. Kaya nga sabi ko, dapat kayo pinapatawag talaga dyan sa kamera dyan sa mga hearing na yan. So dito makikita natin na umiepal ang mainstream media, pero sorry SMNI lang ang malakas, SMNI lang ang sakalam. Kahit na wala kaming prangkisa, kami lang ang pinagkakatiwalaan ng mga totoong nagtrabaho sa bayan. Let that sink in, mainstream media. Pakinggan nyo to. To all the Filipino communities around Europe, around the world, maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Ang ganda ng mensahe, ang ganda kasi ng tanong ng taga-SMNI, hindi ba? Pero meron dyan sa gilid, taga-ibang network, taga-GMA yata yun Nagpapa-tweetans, pabait-bait kuno, kunyari, anong masasabi mo sa ganito? Pero putangin ito twist din naman nila yan. Anong sinabi ni VP Sara nung nakaraan? The people are chanting BBM resign. Anong sinabi ni Inday Sara? Sabi ni VP Sara, bakit BBM resign? Kailangan meron kayong rason bakit nyo pinagre-resign si BBM. Kailangan magbigay kayo ng dahilan bakit nyo gusto magbitaw si BBM. Anong pinarating nila sa media? Inday Sara, pinagbibitaw si BBM. Sumagot naman tong putang PCO na wala ring laman ng utak. Na ang utak ginisang dilis. So yan ang nangyari ngayon. Kinumentuhan ngayon netong tanga-tanga na taga PCO yung balita ng mainstream media na mali naman. Hindi naman yun. Sabi ko sa inyo, mainstream media ang nagpapaaway, nagpapagulo talaga dito sa bayan natin Kasi maayos naman yung sagot ni VP pero tinitwist nila. So the next day, nung in-interview nila ulit si VP Sara, then, hindi na sumasagot si VP Sara sa kanila at kinumpronta sila na sinabi na I never said mag-resign si BBM. Ang linaw-linaw ng sinabi ko kahapon. Nandito kayo, sinabi ko na you want BBM to resign. Why? If you want BBM to resign, you should give a valid reason why you want him to resign. Yun yung sinasabi ni VP. Pero ang report ng mainstream media, pinagre-resign ni VP ang itong si BBM. Eto naman tangang taga PCO, kumagat naman kagad. Sigurado naman ako na narinig naman din niya yung statement ni VP Sara. Alam naman niya na hindi yun yung ibig sabihin ni VP Sara, pero statement pa rin siya. So yun nga ang problema. Yung PCO, itong mainstream, gusto talaga ng gulo para meron silang mga trabaho. Gusto nila ng gulo na ganito para yung mga media, meron silang scoop. Yung taga-PCO naman, para magkaroon siya ng masasabi against Duterte, hindi rin niya inaayos yung kampo nila at itong kampo ng Duterte. Supposedly, kung ako ang communications secretary or ako ang communications head, or USEC, ang gagawin ko is I will try my best para pag-ayusin ko tong dalawa na to because sino may gusto ng bansa na hati? Sino may gusto ng bansang
watak-watak, hindi ba? Kung ako mismo, abogado ako, I will talk to my bosses and say that nagkamali tayo sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. So that is so wrong. Siguro maganda, gumawa na rin tayo ng paraan para mabawi natin siya. And we have to show the people na kasi sirang-sira tayo dito. Dapat ganun Pero hindi. Pinaninindigan nila yung mga kasinungalingan nila kasapakat ito mga mainstream media. O, tingnan ninyo. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Nabalo man siya na magbisita gyud ko. Di man pud ko musugot nga di ko makabisita. Okay. Ayan So, tingnan nyo dito, may sisingit na mga epal. Iti may regalo ka para sa ama? Ay, Maris Umali, may regalo ka para sa ama. Ulul. Tang ina mo, Naki-wish kay Deadma. Diba? Deadma, why? We do not respect mainstream media anymore. Kumbaga, the reign of mainstream media is over. Facebook, YouTube killed mainstream media. Sabi nga nila video killed the radio star. Remember? Di ba may kantang ganyan na yung mga music videos pinatay na nun yung radyo noong panahon ng 90s. Dito ngayon, Facebook, social media, and YouTube buried mainstream media. Naniniwala ba kayo doon? Wala na. Patay na ang mainstream media. Wala nang nanonood sa mainstream media dahil peke. Wala nang may respeto sa mainstream media dahil peke. Kung dati, taing-tae ang mga tao na magpa-interview sa mainstream media, ngayon wala na. Wala na kasi when you call a mainstream media for an interview, ipoposition nila dyan yung politika nila. Minsan, maganda naman yung sinabi mo pero mali yung makakarating na mensahe kasi nga, kayang i-twist yan ng mga editors nila at lumabas na kayo pa yung may mali. Kaya nga, 'di ba yung police na galit na galit sa mga opisyal niya sa ginawa kay Pangulong Duterte. Matatandaan niyo. Kinall out niya yung GMA Kapuso. Sabi niya, haba-haba nung interview na yun. Ang dami-dami kong sinabi. Tapos ito lang yung mga pinakita nila. Lumabas, parang ako pa yung mali. Hindi ba? Ganyan katarantado ang mainstream media. Kaya dapat hindi na tayo naniniwala sa mga punyeta na yan. Kaya dito, napakaganda nung ginawa ni Hanilet at ni Kitty na hindi nila binigyan ng pagkakataon itong mga mainstream media para ma-fake news sila. PRD para sa birthday niya. Good health. Nakakahiya yun, Mantakin mo, nagsasalita ako, tapos biglang nagtanong ka, meron kang regalo sa iyong ama? Ulul, deadma ka. Dito ulit ako sasagot sa SMNI. Dahil yung SMNI lang ang matino. And unta, kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Miss Kitty, naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Kinurot. Kinurot, mga bossing. Nakita ninyo? Nakita niyo yung ginawa? Kinurot. Ayan, di ba? Panoorin natin ulit. Malaw ngayon? Ayun, kinurot, mga bossing. Kinurot na nanay. Putang ina, wag mo sumagot dyan. Pag sumagot ka dyan, putang sinagot mo, bukas baliktad na. Oo, pag sumagot dyan, putya, ang ilalabas niyan yung mga pagmumura mo dun sa Villamor. Wag mo nang sagutin yung mga hayop na yan. Ang galing talaga nitong mag-ina na to Sabi ko nga sa inyo, mga gestures lang nila dito, shows na talagang media should not be respected anymore. Mainstream media is dead. Mainstream media is not reliable. Mainstream media is corrupt. Yun yung dapat nating yun yung mensahe nitong nitong video na to. Miss Kitty, naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Di ba? Wala, deadma kayo. Ngayon, masarap sa pakiramdam. Wala kayong scoop, di ba? Magagalit ngayon yung mga amo niyan. Putay na nyo, ang laki ng ginastos natin. Naka-hotel kayo diyan, wala kayong makuha ang balita. Ilagay niyo diyan si Arnold Clavio para tadyak-tadyakan yung pagmumukha niya. Kaya bang-yabang ni Arnold Clavio umamin naman si Sarah Jane Balabagan na chinukchak siya. Kapal na mukha mo.
Arnold Clavio, nakaligtas nga si Sarah Jane Balabagan sa bigte, hindi naman siya nakaligtas sa kamanyakulan mo. Walang hiya, nagluluksa yung tao. Pucha, himbis na tulungan mo, bantay sa lakay ka palang, hinayupak ka, kinangkang mo, o ayun, nabuntis pa. Walang hiya, Arnold, nagbibigay ka ba ng sustento? Baka mamaya di ka nagbibigay ng sustento, panay ang sitatbanat mo sa gobyerno, tas di ka naman nagbibigay ng sustento, ha? Miss Kitty, naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Oh, di ba? Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Sa inyong dalawa, Kitty and Hamza. Ay, Seminay. Kumusta inyong paano? Kumusta inyong riyan, ma? Ayan, oh. Maayo. Ang sarap pag SMNI. Ang sarap talaga kapag SMNI ka kasi kapag SMNI ka, talagang ikaw ay balitang totoo. Balitang balanse kung ano talaga yung nangyayari. May bias din yung SMNI na yan. Oo, may bias talaga ang SMNI dahil ang SMNI ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Ang pinagsisilbihan ng SMNI, Pilipinas. So talagang may bias sila. Pro-Philippine sila. Hindi sila katulad ninyo na pro-oligarch, pro-communist, pro-administration na corrupt. Gahapon. Makabisita mo ka. Gahulat lang wala. Ready lang mo para anytime. Gatulat kami. Mga hantod ka na sa mo dari ma'am sa Netherlands. Ay, diri lang taman kay Agianan daig bike ko buan. O, diba? So, SMNI lang mga bossing ang kanilang pinakikinggan. SMNI lang ang kanilang binibigyan ng statement. Ano ngayon? GMA, TV5, ABS-CBN, ang yayaman nyo, pero walang tiwala sa inyo tao. Ayaw sa inyo makipag-usap ng mga importanteng mga mga tao ngayon sa gobyerno at sa bayan natin. That is, you've earned it. Sabi nga nila, you reap what you sow. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ano yung kakupalan nyo, balang araw, darating yung panahon, kukupalin din kayo. And siguro, pagdating ng panahon na wala na si Bongbong Marcos sa gobyerno, at si Inday Sara na, ay makakatikim na kayo ng mga malulupit na pambabalahura ulit. Imagine mo, parang 3 taon lang kayong namayagpag, tapos after nito, wala na, balik na naman sa dati. Napakaganda talaga nung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy, na mabuti na lang talaga, it's a blessing in disguise na si VP Sara ay nag-vice president. Kasi kung nagpresidente si VP Sara, tinan mo kung magpresidente si VP Sara, una pa lang, tatrabahuhin na sila nito magpinsang kupal na ito. Tatrabahuhin na sila yan. Tatanggalin na siya sa pagka-presidente. O kung halimbawa, after 3 years, na pagtatrabaho nila kay VP Sara, napatalsik si VP Sara. So, sinong presidente nun? Vice President. Sinong Vice President ng 2022 kung tumakbo si VP ng presidente? Si Bongbong. So, imaginein mo, si Bongbong magkakaroon ng 9 na taon bilang presidente. Kasi sigurado ako, mananalo ulit siya ng presidente dahil hawak nga nila So, mapapatalsik nila si VP Sara, gagawin nila lahat para mapatalsik si VP Sara, sisirain ng Pilipinas, si VP Sara hanggang mapatalsik. Pag nanalo siya, so yung kanyang pagiging presidente in replacement doon sa natanggal na presidente, that's 3 years, tapos another 6 years pag nanalo siya. So, 9 years, imaginein mo, 9 years na magiging presidente si Bongbong sa Pilipinas. Ano mangyayari sa bayang Pilipinas noon? Samantalang, ngayon pa nga lang, 3 taon pa lang siya na presidente, 3 taon wala na nangyari sa bayang Pilipinas, puro kabulastugan, puro kahirapan. Napakaraming nangyari sa Pilipinas sa loob ng 3 taon, puro negative. Walang nangyaring positibo mga bossing sa Pilipinas, puros pambabalahura sa bayang Pilipinas ang nangyari itong nakaraang 3 taon. Kayo, tanungin niyo sarili niyo, meron ba nagawang matino si Bongbong? Kaya nga daming taon nagkasama-sama ngayon dahil sa pagkadismaya na sa kanila Hindi ba tasokdulan pa itong ginawa? Binaboy na Pilipinas, tinraidor pa nila by means of binigay nila yung ating citizen sa ibang lahi. Samantalang yung mga citizens natin na talagang napatunayan may kasalanan sa ibang bansa, inuuwi natin sa Pilipinas.
para dito makulong, di ba? Pero ito si Pangulong Duterte iba. Ipinadala doon, wala pang Interpol Red Notice, pinadala na doon. So yun ngayon mga bossing yung mga nangyayari kung si VP Sara ang naging presidente noong 2022, wala. Laglag yan sigurado. Ngayon pa nga lang VP, nilalaglag na siya tinatanggal na siya Lalo na kaya kung presidente siya, hindi ba? Oh, so imagine niyo naman ngayon, tingnan niyo naman ang magandang mangyayari. Kung halimbawa lang to kung halimbawa merong mangyaring hindi ka nais-nais. Hindi natin sinasabing dapat mangyari ito mayroong mangyaring hindi ka nais-nais. Sa sobrang galit ng taong bayan, inatake sa puso itong presidente natin at naging incapacitated. Hindi na niya kaya mamuno sa Pilipinas. For example, mangyari. Wag naman sana. Joke. Pero kunyari, mangyari yan. Imaginein mo, 3 years ang papalit, sino? Vice President. So imagine the 3 years of VP Sara being the president and then another 3 years. So yung 9 years ni VP Sara is going to be 9 years ng public service talaga. Genuine public service versus the other way around, yung 9 years ni Bongbong Marcos, it's going to be 9 years of oppression, 9 years of corruption, 9 years of power abuse, ganun na mangyayari. So kayo nang bahalang pumili kung alin na mas gusto nyo ron. So yung mga sumisisi kay VP Sara na hindi siya tumakbo noong 2022, somehow yun yung magandang explanation doon para hindi na natin balik-balikan yung issue na yan na ay nako kasalanan to ni Inday. Hindi po. Mas malaking kasalanan ni Inday siguro kung nanalo siya ng 2022 tapos napa-impeach siya nitong mga kupal na ito at mas magsisilbi sila ng mas mahabang panahon sa Pilipinas. Yun po yung pinakapangit na pwedeng mangyari kung tumakbo si VP Sara. At least ngayon, nakita na natin sila, nabisto na natin kung anong mga plano nila sa buhay, nakita na natin anong mga motibo talaga nila sa Pilipinas. Zero vote natin yan pagdating ng election sa Mayo. Yung kanilang mga senador, mga congressman nila, lahat ng pumirma sa kaya nga 'di ba may mga nag-message sa akin, "Oy Boss Dada, yung kay Marcy Chodoro, nagkakagulo na sa Marikina." Alam mo sabi ko, deserve niyo 'yan. Deserve ni Marcy Chodoro 'yan, buti nga sa kanya. Bakit? Pumirma yung asawa niya sa impeachment ni VP Sara. Binabalahura kayo ng gobyerno pero kumampi kayo sa maling gagawin ng gobyerno kay VP Sara. Hindi ba? Kaya dapat lang sa inyo yan. Tama lang yan sa inyo. Karma is digital. Ika nga. Ayan, nakakarma kayo. Wala kasi kayong mga sariling paninindigan. Kaya ayan. Yung mga taong sinasamahan ninyo, yun pa mismo yung nangungupal sa inyo. Ngayon, suspendido. Buti nga sa iyo. Yun ang masasabi natin dyan. Di ba? So dito, makikita mo dito sa balitang ito na pinakita natin na talagang itong itong gobyerno na to, walang ibang ginawa kundi puros batikos lang ng batikos kay Duterte. Tingnan mo yung aso nila. Yan, tingnan mo yung aso nila. Ito, yan yung aso nila, di ba? Tingnan mo kung paano yung aso nila. Walang ibang sambit yung aso nila. Dati yung aso kumakahol Pero ito, ang kahol niya puro Duterte, 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 Duterte. Binabayaran natin tong kupal na ito para lang kupalin ang mga Duterte. Imaginein mo, taxpayers money ang sinusweldo ng hindot na ito, tapos puro Duterte yan laman ng bunganga. Dating Pangulong Duterte at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon po ni dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo. Ang dating Pangulong Duterte ay po ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Duterte. Former President Duterte para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte natin sa dating... Putang ina to, sabi ko nga sa inyo, mas marami pa itong beses na nabanggit yung pangalan ni dating Pangulong Duterte kaysa magsabi ng magagandang mga bagay patungkol dito kay Bongbong Marcos. Walang alam ito. Itong gobyerno na to, ang target lang talaga nito mga Duterte. So if VP Sara won the 2022 presidential election, kung sakaling tumakbo siya noong 2022, nakikita nyo na yung pattern kung paano nila kakanain si VP Sara. Ikaw ang presidente, tapos dudurugin ka namin. Hanggang sa mapatanggal ka namin sa pwesto. Diyan sila magaling
Napatanggal nga nila si Gloria at saka si Erap eh. Kasi nga kakampi nila komunista eh, di ba? So, mapatanggal ngayon si VP Sara, 2 years natanggal na si VP. O di 10 years silang magiging presidente. Gets ninyo? O yan tingnan ninyo. Yan ang agenda nila, sirain mga Duterte. O tingnan mo ito si Claire. Anong trabaho niya? Puro Duterte, Duterte, Duterte. Meron ba siyang sinasabing mga gandang nagawa ni Bongbong? May mga press con ba siya na natuwa tayo sa mga ibinabalita niya tungkol sa gobyerno? Wala. Ayan, puro Duterte. Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte. Di ba? Ulitin natin. Puro Ni dating Duterte Pangulong yan. Duterte, dating Pangulong Duterte at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo. Ang dating Pangulong Duterte ay po ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Duterte. Former President Duterte para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, natin sa dating Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte. Ayan. So, tandaan ninyo yan ha. Yan ang trabaho ni Claire Castro. Banatan ng banatan ang Duterte, si dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo kapag binilang mo yung mga nasabi niyang mga bagay tungkol sa mga Duterte, mas marami pa doon sa dapat na ibinabalita niya sa ating magandang ginagawa ng kupal na amo niya. O hindi ba? O eto pa ang isa. Ayan sabi nga niyo yung sabi ni Marlica, grabe naman to si Marlica, tinawag na dugyot vlogger. Etong si Claire Castro. Sabi nga ni Marlica, kasi ito si Claire Castro nagkinupal na naman na wala daw nakikitang magandang ginawa itong si VP Sara. Ito daw si VP Sara kaya walang makitang magandang ginawa ay dahil pasyal lang ng pasyal. Pakinggan natin ang sasabihin ni Maharlika patungkol dyan. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta. Sabi ni VP Sara kasi we will all go to the dumpsters. Why? For the past 3 years, walang projects, walang magandang nagawa, walang ginagawa for the past 3 years. So, saan tayo pupunta for the next 3 years? Lahat ng pera natin palabas, walang pumapasok. Mas marami pa yung ini-spend natin kaysa sa pinuproduce natin. So, anong gagawin natin pagka ganun? Utang lang tayo ng utang, mababaon lang tayo ng mababaon ng utang. So, ang problema niyan, kapag may iba ng presidente sa 2028, lubog na sa utang yung presidente na yun. At mahihirapan na makarecover yung presidente na yun. If that is going to be VP Sara, mahihirapan na si VP Sara at ang magiging rhetoric ng mga ang magiging twist at statement ng mainstream media pati ng mga makakaliwa. Kita mo? Ayan na, si VP Sara na. Naayos ba niya Pilipinas? Kasi nga, ang problema natin dito because stupido itong presidente natin na si BBM, by 2028, wasak na Pilipinas, warak na Pilipinas, durog na Pilipinas. It is beyond repair. Kulang na yung 6 na taon ng susunod na presidente para ayusin yung kawalang hiyaang ginawa ng previous administration during that time in the future. So yun. Kawawa tayo na even if kung ako si VP Sara, nakita ko gaano tayo ka basag pagdating ng 2028, baka hindi na tumakbo yan. Why? Kasi hihilain na ako pababa Wala na akong magagawang legasiya dahil beyond repair na Pilipinas pagdating ng panahon na yun. So kayo bahala kung mag-aantay pa kayo ng Pilipinas na beyond repair. Hindi ba? Yun lang yun. Kaya yun yung sinasabi dito ni Maharlika. Sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo. Oo, madami talagang Pilipinong umaasa kay VP Sara na mauwi niya ang kanyang tatay. Again, VP Sara is not just acting as a daughter here. She's acting as a vice president na ang kanyang isang kababayan ay itinapon basta-basta na lang at tinatry niyang bawiin. Kasi nga, Pilipino. Nagsilbi sa Pilipinas, isang sundalo na lumaban sa katiwalian at kawalang hiyaan sa Pilipinas, itinapon basta-basta. It is her duty as a vice president to also
find ways to bring this person back. Whether PRRD rots in jail here in the Philippines, whether he dies here in the Philippines, basta dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Ganun po yun. So parang sinasabi kasi dito ni Claire, wala nang nagawa si Inday Sara na trabaho. Paano makakagawa ng trabaho? Putang ina nyo. Panay ang patawag nyo sa Kongreso, panay na lang ang depensa nila sa kanilang mga spendings ng mga nakaraang taon na, tapos naman na yun. Hindi ba? Nauubos ang panahon niya dun. Tinanggal niyo pa siya bilang DepEd Secretary na siya na nga lang yung nag-iisang nagpe-perform sa Pilipinas. Tinanggal niyo pa. Or hindi naman pala tinanggal, pinag-resign nyo pa. Nag-resign dahil nga sa kabulastugan at kahayupan ng pamahalaan eh. Pero bahala na si Marley kang bumanat dito sa kupal na ito. Kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Nakalimutan mo ba, Dugyot, vlogger ng Malacanang, turned undersecretary, ng amo mo na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga polboronic niyang mga ka-jamming. Ang galing din nung discuss ni Arlica dito, no? Na si VP Sara pumunta ng the Netherlands to bring home Pangulong Duterte. Try to at least bring home Pangulong Duterte, and also being a daughter, trying to build a strong defense team for Pangulong Duterte. Mandato niya yon bilang isang vice president, and responsibilidad niya yon bilang isang anak. So tama lang naman itong ginagawa ni VP. Pero dito sa mata ng putang inang Claire na to, natatanga-tanga, kung makapagsalita, akala mo hindi siya isa sa mga kumu-question sa pagbiyahe-biyahe ni Marcos. Hoy Claire, isa ka sa mga kumu-question dati sa pag-alis-alis ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Kamo biyahe ng biyahe, wala naman nangyayari. Tapos ngayon, binabatikos mo si VP Sara. Tama itong sinasabi ni Maharlika. Tangina, ang laki ng ginastos ng Pilipinas sa travel expense ni Pangulong Marcos. Nagmaterialize ba? Bagsak pa rin ng Pilipinas. May investor ba? Wala. Sinasabi ba nila sa atin ano yung mga deals? Sinasabi ba nila sa atin magkano ginastos? Sinasabi ba nila sa atin sino yung mga kasama nila na nagbabakas-bakasyon? Di ba hindi? Yun ang dapat na inaatupag mo, kumag. Hindi itong pag-alis ni VP Sara na nakikita mo na she's trying her best to bring home yung isang kababayan natin na pinatapon sa ibang bansa ng ganun-ganun na lang. Kaya nga napakaganda ng paliwanag dito ni Marlica na kayo nga alis kayo ng alis eh. Puros nga, meron pa nga kayo mga picture, nabalian pa nga kayo ng mga buto sa kaka-enjoy nyo sa ibang bansa eh. Nagbabayad pa nga tayo ng mga fees para maka-attend lang sa mga pinupuntahan nyo dyan sa ibang bansa. Taxpayers money ginagamit nyo eh. Sinabi na, nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa na ipapaliwanag kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang banig ng mundo doon sa mga pledges na sinasabi na nawala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala, kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion mismo galing sa gobyerno ni Bangag. Grabe naman yun. Matindi itong mga binitawan ni Maharlika dito, and I do not agree sa lahat ng sinasabi niya, but dito sa sinabi niya dito 100% I agree. Napakagandang paliwanag, napakagandang batikos, napakagandang back at you or in your face dito sa makapalang mukha na ito, na mukhang bulldog na ito ni Bongbong Marcos na si Claire. Obligasyon po niya maging vice presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Oo, talagang nasa Pilipinas. Wala nang may gusto sa kanya sa ibang bansa. Anong sasabihin sa kanya sa ibang bansa pagpunta niya? Oy, Mr. President, good job. Pinagkanuno mo yung kalahi mo. Ganon? Wala nang tatanggap sa kanyang world leader dahil sa kababuyan niya, kagaguhan niya at kabobohan niya. Sinong presidente sinong mga world leader ang tatanggap sa isang presidente na walang accountability? Pinapag-drug test ng taong bayan ang sasabihin, bakit ako papadrug test? Hindi naman yan public offices sa public trust. Di ba? Kaya walang alis ngayon yan. Walang tatanggap na world leader ngayon dyan.
Dahil basang-basa na nila yan. Bulok ang pagkatao ng amo mo. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Anong inaanunsyo yung good news, gago? Kanina lang pinakita ko, puro Duterte lumalabas sa bibig mo. Wala kayong good news na, at yung good news man na sinasabi ninyo, putang ina, hindi pa namin nararamdaman mga Pilipino yun. Mag-good news kayo lang natutuwa. Hindi naman namin naiintindihan kung good news ba talaga yun o bad news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices. Napakaganda nung sinabi ni VP Sara, multitasking ako. I am a daughter and at the same time, I am being a Vice President, diplomatically asking and hoping and trying all my best to bring home a citizen. Habang itong Presidenteng Marcos na wala nang ginawa sa Pilipinas, wala nang kaginhawa ang idinulot, gumawa pa ng kabalbalan at katraidoran na ipinamimigay pa yung kanyang citizen. So anong klaseng presidente ang ipamimigay ka sa ibang lahi? Ang trabaho ng presidente is to protect all of his citizens by all means. Pero what happened to Pangulong Duterte, hindi niya pinroteksyonan bagkos ipinamigay niya pa. Through our central office of the Vice President, tuloy-tuloy. And yes, gumagana ang mga opisina ni Pangulong Vice President Duterte dahil magaling siyang leader. When you are a good leader, people follows or people follow you. Yung mga tauhan mo, pag nakikita nila na you are a good leader, sumusunod sila sa'yo nang walang pag-iimbot o hindi sila nagdadalawang isip. Ganyan din si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, being a good leader, even if he's inside the Pasig City Jail, malaya niya pa rin namomobilize yung kanyang mga members na gumanap sa simbahan, gumanap sa kampanya, gumanap sa kanilang responsibilidad sa bayan. Nagagawa lahat yun ng kanyang mga members ng walang buts, walang ifs. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy is a good leader. A good leader resonates sa kanyang mga members at sa kanyang mga tagasunod. Ganyan din si Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara, na pag may inutos sila, people will just get it done. Why? Because they know na yung inuutos nito para sa kapakanan ng nakakarami. Hindi katulad nung amo mo. Diyos ko po, yan bang inutos ng amo mo? Depensahan lang ng depensahan yung mga kawalang hiyaan nila? Ang serbisyo namin para sa bayan. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan. Ayan, ganyan kasi pag ang Vice President natin mga bossing. At napakaganda nitong sagot na ito ni Maharlika and ito rin naman yung sinisigaw natin. Kaya yun ang lagi natin sinasabi. Sa lahat ng mga Pilipino ngayon, na naniniwala sa mga vloggers, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na ang kanilang source ng mga nangyayari or updates na nangyayari sa bayan mga vloggers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Again, hindi natin masisisi ang mga taong bayan kung sa amin naniniwala at sa inyo hindi. Siguro it's time for you to check yung mga sarili nyo. Are you still doing yung tama? O nagsiservisyo pa ba kayo? O mga demonyo na talaga kayo? Yun lang yun. Katulad ako
Wag nyo na akong paniwalaan nyo na yan sila Marlica at kung sino-sino. Wag na lang ako kasi ako wala naman akong kwenta tao. Ako po ay fake news peddler. Ako po ay hindi nagsasabi ng totoo. Lahat po ng aking binanggit dito sa vlog na ito ay puros kabulastugan, puros kalokohan lamang. Walang walang basihan. Hindi po tayo under oath at hindi po tayo nag-research. Okay, so disclaimer lang, do not quote me on this on whatever I say or whatever I said on this vlog. Oo, do not quote me kasi wala po akong pinagbasihan. This is for entertainment purposes only and I hope that all of you got entertained. Maraming salamat po mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Pagpasensyahan nyo na muna yung setup natin ngayon ha. Di ba pagbalik natin sa Maynila, balik na po tayo sa dati nating setup. But for now and for next couple of vlogs, ganito muna tayo. So maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. Maraming salamat sa inyong suporta at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili